Ang galing! Saan ginagamit yun? Hindi namin alam. Daming formula. Para saan nga ba yun? Hindi namin alam. Kuya Kim, ano na? Bagong kaalaman, bagong matututunan. Yan ang hatid sa inyo ng Kuya ng Bayan. Ito ang ating unang serye ng Dapat Alam Mo. Uy, Kuya Kim! Kuya Kim! Kuya Kim! Oh, Kuya Kim! Kuya Kim! Kuya Kim! Kuya Kim! Kuya Kim! Kuya Kim! Ano na? 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 Kuya Kim, ano na? Para sa ating katanungan ngayong araw, saan nga ba ginagamit ang baking soda na may chemical formula na NaHCO3 o mas kilala sa tawag na sodium bicarbonate? Kadalasang ginagamit ang baking soda sa pagluluto at sa pagbibig. Dahil dito, ito ay ginagamit bilang leavening agent o ito yung dahilan sa pagkakaroon o pag-alsa ng tinapay at ito yung nagiging sanhi ng pagiging malambot nito. Ginagamit din ang baking soda para sa paglilinis, gaya ng paglilinis ng mga lababo, ng mga kusina, ng mga banyo, sa paglilinis ng mga tiles. Ngayon, para sa ikalawang katanungan, bakit nga ba sobrang dami ng mga formula o ng mga nakitang formula doon sa advertisement? Unang-una, ang chemical formula ay yun ang unang ipinakita sa ating video. Ito, sa chemical formula, makikita natin o binibigyan tayo ng pagkakataon upang makita kung ilan nga ba yung mga atom na matatagpuan sa isang product o sa isang chemical o sa isang compound. Sa pagkakataon ng NaHCO3, makikita natin na ang Na o sodium ay mayroong isang atom. Para naman sa hydrogen, meron din tayong isang atom ng hydrogen sa sodium bicarbonate. Para naman sa carbon, meron din tayong isang atom ng carbon. At para naman sa oxygen, meron tayong tatlong atom ng oxygen. Pangalawang pinakitang formula ay ang structural formula. Dito maaari natin makita yung iba't ibang bonds ng mga chemicals o ng mga elements sa isang chemical compound. Sa pagkakataon ng NaHCO3, makikita na ang oxygen at ang carbon ay binubuo o pinagsasama ng double bond. Sa 3D model o molecular model ng NaHCO3, ito ay nakakatulong upang makita natin ng malapitan o makita natin ng personal sa kung ano nga ba yung sukat o sa kung gaano nga ba kalaki yung isang compound na maaaring makatulong sa atin para malaman kung ano yung kanyang mga properties, physical properties at yung kanyang mga chemical properties rin. Panghuling katanungan, how the molecular structure affects the properties and uses of the compound. Sa pagkakataon ng NaHCO3, ang sodium bicarbonate ay isang ionic compound consisting of sodium and the bicarbonate ion. Dito sa ating molecular model, maaari itong maapektuhan ng iba't ibang properties ng isang compound, gaya ng alam ng kanyang reactivity, gaya ng kanyang solubility o yung kakayahan na matunaw sa tubig. Para sa NaHCO3 o sodium bicarbonate, ito ay isang ionic compound na kung saan nakakatulong siya upang mas madali siyang ma-dissolve sa tubig na makakatulong para magamit siya ng mas madali sa baking o sa pagbe-bake at sa paglilinis ng kung ano-ano mga dumi sa bahay. Para naman sa kanyang molecular shape and reactivity, the trigonal planar geometry, ang hugis pala ng sodium bicarbonate ay trigonal planar. Around the central carbon atom in the bicarbonate ion allows for efficient interaction with other molecules, especially with acids. Ngayon, ano yung epekto ng trigonal planar na ito doon sa kanyang mga uses? Kaya unang-una ay ang reactivity with acids. With NaHCO3 comes into contact with an acid or for example vinegar, the bicarbonate ion readily reacts to release carbon dioxide, which is what causes bubbles and effervescence. Effervescence, ito yung mga bubbles na makikita natin doon sa mga liquid na ginagamit para sa pagbibig.
alam nyo na. Kaya naman, inuulit ko, bagong kaalaman, bagong matututunan. Iyan ang hatid sa inyo ng Kuya ng Bayan. Ito ang ating unang serye na Dapat Alam Mo. Ganun pala yun.